the patient, bed making, and an emergency response towards elderly with regards to, okay, shortness of breath, okay, mga ganon. Kung ano yung mga emergency things that we're going to do. Okay? Always remember that what we are teaching here is anchored under the rules and regulations of the World Health Organization. Not just only Philippines, but it is World Health Organization. Okay? So may mga instances na depressed area yung approach natin kasi hindi naman lahat tayo will be employed dun sa mga tertiary hospitals at known, okay, hospitals abroad. Okay, so dapat alam pa rin natin. Kasi ang oxygen nila sa mga hospitals abroad, hindi mo na makikita ang tanking ito. Okay? Nakamount na lang siya sa dingding. Pero nakasiris sa isang room na puro tanking din. Ganito rin. Na? Okay, so, again, I am Professor Foronda, okay, from Isabela din. Okay? And a native, tingnan yung kulay ko. Okay. Isa po akong Italiano, Aita ang nanay ko, Ilocano ang nanay. Totoo po yun. Okay, so, yan, nagkataon nga lang na ang taga-bundok ay teacher ninyo ngayon, di ba? Okay, kayo mga taga-city. Okay, so, kapag sinabi nating hospital bed, standard po ang 2 cranks. Pag sinabing 2 cranks, dalawa ang folding ng bed. Meron din 3 cranks or 4 cranks. Nakadepende rin sa kaso ng pasyente kung ito ay kailangan ng lifters, okay? Pero sa atin naman is, most of you ay caregivers will be assigned in home care facilities o kaya in-house. So kapag in-house, walang gaanong mga mayu-utilize na mga materials, so kailangan natin ng improvise. Naintindihan po? For emergency cases. Kaya kung ikaw ay caregiver at ma-assign ka sa mga far-flung places, I would suggest na sa ngayon, unti-untiin muna rin mag-enroll sa driving. Ha? Marunong na ba kayong mag-drive? Yes, sir. Not necessarily, pero at least add-on lang doon sa mga pangarap ninyo. Kasi qualification din yon, lalo na in terms of emergency cases or if you will be assisting your client for their check-up. No? So kasi naka-assign sa inyo. Ang doktor ay virtual lang sila. Tumatawag lang sila. Kayo ang representative ng doktor. Okay? Kaya nga bedside po tayo. Mapa-nursing assistant or caregiver, they are almost the same. Bakit? Ang pinagkaiba lang ng nursing assistant sa caregiver, ang nursing assistant hindi nag-prepare ng food ng pasyente. Kasi merong dietitian ang hospital. Sir, nursing assistant and bedside nurse, same lang? Bedside nursing assistant or CNA ang tawag sa ibang bansa. Okay? Dito naman sa atin ay nursing aid. Parang ang baba yung tingin. Pero still, halos the same. No? At ang naidagdag sa nursing assistant is yung waste management for infectious diseases. No? Okay, so, madali lang yan. No? And, ang nursing assistant ay wala silang CPR with AED. Ang caregiver ang meron. Kasi nga, kung nangyari yung problem na yon in-house, at least kaya mong i-support. Sa hospital kasi ay agad-agad emergency. Nakukuha po yung pagkakaiba. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Pero, if I were you, kunin ninyo yung dalawa, hindi ko naman kayo pinipilit kasi matatanda na kayo. No? Pero in terms of qualifications, kapag kayo po ay mag-apply ng trabaho, why not kung may panahon ka? Pero huwag pipilitin kung hindi kaya kasi pag pera ang pinag-uusapan, medyo mahirap yan kasi you'll be considering your family, needs ng needs mo, needs ng pamilya mo, and everything. No? Huwag pilitin kung hindi kaya. Pero I would suggest to start, okay, ang magbasa-basa sa mga
qualifications ng driving. Ha? Ang driving yata sa Pilipinas, kailangan na ng TDC ba yun? Yung mag-aaral ka? Oh, mayroon. May bondo. Ay, kaya naman. Ano? Pero not necessarily naman, di ba? Pero I think sa mga part ng Saudi, yun yung isa sa qualification na Oo, Europe. Europe din sir. Okay. Pupunta sila sa Europe, kilala niyo ba ako kapag nandun na kayo? Yes sir. Buyo ka na lang, no? Parang si Ma'am Fronda, nasa Australia na. Kung hindi dahil sa akin, parang yung 6 na pages yung in-interview sa akin at sinagutan ko sa email. Kung gaano ko siya kakilala, yun ang assessment ko lang siya nakita. Pero kung bari, kilala ko talaga, ang ganda ng aking essay. Sir. Diba? Wow. Magpapatulong ako sa iyo. Kung kaya ko, bakit hindi? You You can make use of me as your character reference. So, Excited ako. Oo naman, kilala na kita, magpakilala ka lang. Ha? Yes sir. Ha? Susunod na yun sir. Pero kapag ginamit ninyo ako na character reference, be sure na abisuhan niyo ako kasi baka i-deny ko kayo. Ha? Yes. Okay, so let's familiarize, okay, all about this is the so-called hospital bed. Okay? Mapa-Amerika, ganito po yung standard. Okay? Nakadepende lang sa mga operating room, iba rin yung bed nila, metal po yun. No? Kaya nga kapag sinabi ng doktor, clear the area at nakahawak kapag ikaw ay manginginig kapag dinefibrillate yung pasyente. No? Okay, so, this is a hospital bed. Meron tayong footboard at meron po tayong headboard. Anong pinagkaiba? Mas maliit dito, okay, mas mataas dito. No? Side rails ang tawag naman dito. Side rails. Okay, pwede nating may pinipihit dito para bumaba ganyan. Okay? And dito rin minsan may pinapatong yung table niya kapag kakain siya. O kaya may visitor siya. Na? Okay, so meron din tayong wheels and brakes. Kasi kapag ang mga pasyente sa hospital, lalo na kapag emergency, ito na mismong bed ang dinadala doon sa emergency room. At ipinapasok din sa elevator. Na? Okay. Meron din po siyang recliners. Okay? Ito po yun. Okay. So, recliners dito sa upper part and the lower part. Okay? So, ang position ng bed natin ay flat bed or kapag ang pasyente, ang tawag dito ay supine. Okay? Supine kapag straight siya, pero kapag surgical, wala pong unan kapag surgical. Bakit? Kasi nga, kung siya ay naoperahan, automatically, ang suggest ni doctor is para ma-distribute equally ang blood. Okay? So kapag pumupusyaw na yung kanyang bibig, automatically, we need to elevate naman dito sa kanyang paanan. Ibig sabihin, reverse Trendelenburg's position ang tawag doon. Naintindihan po? Okay, ngayon, if ang pasyente natin ay pneumonia cases, mga ganyan, usually, ang position ng ating bed is high Fowler's position. Pag sinabing high Fowler's position means at least 30 to 45 degrees ang elevation sa upper portion ng katawan ng patient. Will you do it na? That's not the proper position. Okay? So, ibig sabihin, tinitingnan din ni assessor ang posture. Kailangan, okay, hindi basta bend ka kasi ang tinitingnan, if you are a caregiver or nursing assistant, is your benefit. At, okay, hindi ka dapat, pangalan nito, nasasaktan o kaya na-harm while you are ongoing ng work mo. No? So kapag ganyan, dapat always, hindi dapat nakaganyan ang paa mo, laging, okay, kailangan distributed ang weight ng katawan natin. And, in terms of elevating the patient, hindi dapat ganyan. Kailangan
Okay, nakaganyan. And then, dito ka na. Sir, sa akin na tatay. Di kuryente na doon sa inyo. Depende na po. Oo. Dali remote. Okay, so, that is 45 degrees ang elevation. Nakuha? Yes. Okay, now, if ever that your patient ay nagkaroon ng shortness of breath, okay, nagkaroon ng shortness of breath, in-house caregiver ka, what will be the first response that you're going to do? In-elevate mo na siya, after 1 minute, the same. Hinihingal pa rin siya, pagod na siya. Meaning to say, ang kanyang oxygen level ay nag-drop. So, dapat meron siyang pulse oximeter. Kasi, yun lang ang mga pagsabi. In-elevate mo siya, pero still, hindi pa siya oxygenated. So, ano ang gagawin natin? Here comes now the first emergency response coming from you. At ang allowed lang na pwede natin ibigay sa pasyente ay 2 to 3 liters of oxygen. Yun lang ang pwede nating ibigay. Emergency case. Na allowable sa World Health Organization. Hindi ka dapat pwedeng sumobra ng 3, 4, or 5. It depends upon the advice of the doctor. So kapag gano'n ang nangyari, dapat laging may notebook ka o record book anong time nangyari. Kailangan recorded. Kasi your diary speaks a lot. Kung namatay siya, makikita sa investigation. At least, wave ka doon. Kasi ang diary ay hindi pwedeng instantly pwedeng gawin. Kasi may time frame po siya. May chronological order of events. At tinatanggap yun ng korte. Naintindihan po? Yes. Okay. Now, if nag-shortness of breath, then automatically, you need to, okay, to give 2 to 3 liters of oxygen. Now, this is an oxygen tank. Maraming namatay na hindi nakapag-avail ng oxygen noong pandemic. Tama? Okay. Bilang isang healthcare worker na in-house, kung ang pasyente mo ay in-house, hindi pwedeng isang oxygen lang ang nandoon sa bahay. At least 3. Especially here, malayo ang pag-orderan. And, meron lang nakasuhan at nakulong dahil sa oxygen. Bakit? Saka lang nag-request si healthcare worker nung nakita niya na alarming na ang level ng oxygen, ikinamatay ng pasyente. Kasama siya doon. Kasi nga, planning as well as marketing strategies ay kasama sa trabaho mo. Kung ano ang mga fast-moving materials, dapat alam mo. Hindi na magre-request ka kung kailan kailangan. Wala nang diaper, isa na lang. Saka ka magre-request, baka sampalin ka ng amo mo. Lalo na kung sapat lang yung kinikita niya. Maglalaan pa yan ng panahon para mag-budgeting din yan. So, kailangan a week before, nakapag-request ka na. Part po yun ng trabaho natin. Hindi yung tumatanggap ka lang ng mga materials na para sa pasyente. Naintindihan po. Now, let's consider the oxygen tank. Oxygen tank, oxygen is a dry gas. Pwedeng sumabo. Kaya bawal ang manigarilyo. Naintindihan na malapit doon sa mga tangke. Sabi ko sa inyo, abroad or in tertiary hospitals, pag sinabing tertiary hospitals, complete. Katulad ng Commonwealth Hospital, ang Camarin, ang Tala, ang East Avenue, mga ganyan, complete na po yung mga yan. Tertiary hospital. Secondary is trina-transfer nila yung client nila to the other hospital kasi hindi available para sa kanila. No?
Infirmary naman yung mga katulad ng mga maliliit na mga clinics. Naintindihan po. Okay, ang pagkakalipan. Bilang healthcare worker, it is your task to monitor kasi you are under the bedside ng pasyente. Representative ka ng family at the same time ng doktor. Okay? Yung mga in-house, ang doktor hindi na bumibisita. Ang kausap na lang ay ikaw at ang family member. Okay? Now, with the instance that I gave you, na nag-shortness of breastfeeding, nag-alarm yung pulse oximeter, di ba? May kachat ka, nag-alarm, baka pati ikaw ay ma-high blood na kasi nakikita mo, hinihingal na, no? Nag-shortness of breath, so kailangan i-ventilate mo yung pasyente. So, okay, bago tayo mag-ventilate, let's familiarize ourselves about the oxygen. Maraming klaseng oxygen kapag ipapasyal mo yung pasyente mo kasi nga lagi kabataan niya, lagi siya sa mall, siyempre hinihiling din ng katawan niya na mag-malling. So dapat kakagahin mo ito habang naka-wheelchair siya. May mga oxygen tank naman na nilalagay sa dito sa likod ng wheelchair. Galing. Okay, now. Okay, universal rule. How to open? Pag open, counterclockwise, to tighten is clockwise. Tama? Kahit garapon, di ba ganun yun? Napapansin ninyo yung mga garapon. Kapag isarado, clockwise. Kapag bubuksan, counterclockwise. Okay, now. So this is the oxygen tank regulator. Okay? This is the oxygen gauge. Ang gauge, dito mo malalaman kung gaano pa karami because of the pressure that is present here. Okay? This is the flow meter. Pag sinabing flow meter, dito mo makikita kung gaano karami yung ibibigay mo na oxygen doon sa pasyente. Okay? Pag sinabing 2 to 3 liters of oxygen, ibig sabihin yan, sa pagitan ng 2 at saka 3 ang bola na nandito. Okay? Hindi pwedeng sa 2, hindi pwedeng sa 3. It must be in between. Nakuha? Now, ito naman po yung oxygen gauge regulator. Okay? So kahit naka-open ito, kung nakasarado ito, hindi pa rin matutulo. Naintindihan ko? Okay. So malaki ang bagay na binibigay nito. Makikita ninyo mamaya. And this one is the humidifier. Take note that oxygen is a dry gas na kapag pumasok, okay, naranasan naman ninyong natulog na nakatutok yung electric fan sa ilong mo, na paggising mo, very dry at ang sakit nung doon sa alangan ng lalamunan mo. Okay? It is because ang hangin natin may present po yan na tubig. Okay? Pero it is not enough. Kaya kailangan